Estrukturang panlipunan ng Sumerian. Ang estrukturang panlipunan ay ang organisadong kaayusan ng ugnayan sa lipunan na nagtatakda ng batas, pamantayan at gabay sa pag-uugali ng mga kasapi upang mapanatili ang pagkakaisa at maisulong ang layunin ng pangkat na nabubuo bilang tugon sa pangangailangan ng kabihasnan o pamayanan. Ang Mesopotamia ay unang pinanahanan ng mga Sumerian na nagtatag ng estrukturang panlipunan na may pamahalaan, batas at malinaw na paghahati ng lipunan. Ngunit dahil walang likas na proteksyon, nasakop ito ng Akkadian, Babylonian, Assyrian, Chaldean at Persian na nag-iwan ng impluwensya sa kaayusan at kultura nito. Balikan natin ito sa aral ng nakaraan, sandigan ng kinabukasan. Mesopot, tanong ko, sagutin mo. Tukuyin ang inilalarawan ng bawat pangungusap. Pinunong panrelihiyon at politikal ng sinaunang lungsod-estado ng Sumer. Patesi, pinakaunang sistema ng pagsulat na gumagamit ng simbolo para sa salita at tunog. Cuneiform, lupain sa pagitan ng dalawang ilog na itinuturing na duyan ng kabihasnan. Mesopotamia, pamahalaang pinamumunuan ng pinunong panrelihiyon. Theocracy, dalawang ilog na mahalaga sa pagsibol ng kabihasnan sa Fertile Crescent. Tigris at Euphrates. Mayroong 4 na antas ng tao ang lipunang Sumerian. 4 na antas ng tao sa lipunang Sumerian. Sa pag-unlad ng kabihasnang Sumerian, nakita ang kahalagahan ng estrukturang panlipunan upang maisaayos ang pamamahala at kaayusan sa mga lungsod-estado. Ruling class. Ang pinakamataas na antas ay binubuo ng mga haring-pari o ruling class. Upper class. Ang nasa ikalawang antas naman ay ang mga maharlika o upper class. Middle class. Ang mga karaniwang tao o middle class ang bumubuo sa ikatlong antas. Alipin. Ang mga magsasaka at alipin na maaring nabihag sa labanan o ipinagbili bilang kabayaran sa pagkakautang ang nasa pinakamababang antas. Dahil sa estrukturang ito, naunawaan ng mga Sumerian ang kahalagahan ng pagtatalaga ng tungkulin at pagsunod sa kaayusan sa bawat antas ng lipunan. Antas ng haring-pari o ruling class. Sa lipunang Sumerian, pinagsama ang tungkulin ng hari at pari sa iisang pinuno na tinatawag na patesi o haring-pari. Siya ang namamahala sa pamahalaan, ekonomiya at relihiyon. Kabilang sa kanyang tungkulin ang pangangasiwa ng yaman, pag-iingat ng talaan ng programa ng pamahalaan at pagpapanatili ng kaayusan. Dahil dito ang mga templo ang naging sentro ng lungsod at tirahan ng mga haring-pari. Naniniwala ang mga Sumerian sa maraming Diyos o polytheism, tulad nina Anu o Diyos ng kalangitan, Enlil o Diyos ng mga ulap at hangin, at Enki o Ea, Diyos ng tubig. Ang mga patesi ang nagsisilbing tagapamagitan ng tao at Diyos upang matiyak ang kapayapaan at kasaganahan.
Dahil dito, nanatiling makapangyarihan at mahalaga ang papel ng haring pari sa lipunan at sa mga sumunod na kabihasnan. Antas ng mga maharlika o upper class. Kabilang sa maharlika ang pamilya ng hari, mga pari, mayayamang may-ari ng lupa at mga eskriba. Bagamat hindi kasing makapangyarihan ng haring pari, sila ay may maraming pribilehiyo. Sila ang namamahala sa mga proyekto ng pamahalaan at tanging sila rin ang may pagkakataong makapag-aral. Ang pag-aaral ay mahal at mahirap, kaya't iilan lamang ang natutong bumasa at sumulat. Ang mga eskriba ang nagtatala ng mahalagang detalye ng pamahalaan, kalakalan at lohistika gamit ang cuneiform, ang pinakaunang sistema ng pagsulat. Ito ay isinusulat sa clay tablet gamit ang stylus mula sa tambo. Sila rin ang nagtuturo sa mga piling kabataang mayaman at matalino upang maging bihasa sa pagsusulat. Antas ng mga karaniwang tao o middle class. Binubuo ito ng mga mangangalakal na nagbebenta ng prutas, gulay, hayop, pabango at mahalagang materyales tulad ng kahoy at metal. Kasama rin dito ang mga artisano at manggagawa na gumagawa ng basket, palayok at iba pang gamit. Sila ang nagsusupply ng pang-araw-araw na pangangailangan ng lipunan. Antas ng mga magsasaka at alipin. Sila ang bumubuo sa pinakamababang antas ng lipunan. Ang mga magsasaka ang nagtatanim ng wheat at barley at nag-aalaga ng hayop tulad ng baboy at tupa. Mahalaga ang kanilang papel sa pagtustos ng pagkain para sa buong lipunan. Ang mga alipin ay karaniwang bihag ng digmaan na sapilitang pinagtatrabaho. Sila ang gumagawa ng mabibigat na gawain tulad ng konstruksyon ng irigasyon, daanan at iba pang proyekto ng pamahalaan. Sumer, anong antas nila? Tukuyin kung aling antas ng lipunang Sumerian ang gumagawa ng mga sumusunod na gawain. Namamagitan sa tao at mga Diyos upang mapanatili ang kapayapaan at kasaganahan. Ruling class. Nagtatala ng mahahalagang talaan ng pamahalaan at kalakalan gamit ang cuneiform. Upper class. Nagbebenta ng prutas, gulay, pabango at mahalagang materyales sa pamilihan. Middle class. Namamahala sa mga proyekto ng pamahalaan at may pribilehiyong makapag-aral. Upper class. Nagtatanim ng wheat at barley at nag-aalaga ng mga hayop tulad ng tupa at baboy. Alipin. Gumagawa ng mabibigat na trabaho tulad ng irigasyon at daanan bilang bihag ng digmaan. Alipin. Nagsusulat sa clay tablet gamit ang stylus mula sa tambo. Upper class. Pinamumunuan ang lipunan at pinangangasiwaan ang ekonomiya at relihiyon. Ruling class. Gumagawa ng mga basket, palayok at iba pang gamit para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Middle class. Sapilitang nagtatrabaho sa mga proyekto ng pamahalaan matapos mabihag sa digmaan. Alipin. Sumer to success. Alam nyo ba na sa Sumer, kahit mahigpit ang antas, may nakaangat? Ang mga pamilyang nagsikap at nag-ipon para makapag-aral ang anak bilang eskriba ay nagbukas ng pinto sa prestihiyo at kapangyarihan. Ang pagkatuto ng cuneiform noon ay parang golden ticket.
Patunay na kahit noong sinaunang panahon, sipag at tiyaga ang susi sa tagumpay. Ano ang natutunan mo mula sa mga Sumerian tungkol sa pagsisikap at edukasyon? Kung ikaw ay nabuhay sa Sumer, anong paraan ang gagawin mo para umangat ang iyong pamilya? Sa kasalukuyan, paano mo maipakikita ang sipag at tiyaga para maabot ang iyong pangarap? Sumer, saya. Buuin ang lipunan. Punan ang mga patlang ng tamang sagot. Sa kabihas ng Sumerian, ang lipunan ay nahati sa 4 na antas. Sa tuktok ay ang mga haring pari na pinuno sa pamahalaan at relihiyon. Kasunod nila ang mga maharlika, kabilang ang pamilya ng hari, mga pari at eskriba na bihasa sa cuneiform, ang sinaunang sistema ng pagsulat. Ang ikatlong antas ay binubuo ng mga karaniwang tao, gaya ng artisano at mga ngalakal, na nagbibigay ng pang-araw-araw na pangangailangan. Sa pinakamababang antas ay ang mga magsasaka at alipin, na mahalaga sa agrikultura at konstruksyon. Sa kabilalang antas, may pagkakataon ng bawat isa na umangat sa lipunan sa pamamagitan ng pagsisikap at edukasyon. Sumer Smart Quiz. Piliin ang tamang sagot. Bakit naging makapangyarihan ang mga patesi sa lipunang Sumerian? Dahil sila ang tagapamagitan ng tao at mga Diyos. Kung ikaw ay isang mangangalakal sa Sumer, paano ka makatutulong sa pag-unlad ng lungsod-estado? Sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga produktong kailangan ng lipunan. Bakit mahalaga ang papel ng mga alipin sa lipunang Sumerian? Dahil sila ang gumagawa ng mabibigat na trabaho sa infrastruktura. Kung gagawa ka ng patakaran para sa lipunang Sumerian upang bigyan ng pagkakataon ang lahat na umangat, ano ang iyong ipapanukala? Libreng edukasyon para sa lahat ng bata sa lungsod. Sa iyong palagay, naging epektibo ba ang estrukturang panlipunan ng kabihas ng Sumerian? Ipaliwanag ang iyong sagot batay sa epekto nito sa pamumuhay ng mga tao. Oo, dahil malinaw ang pagkakahati ng tungkulin sa bawat antas, kaya naging maayos ang pamamalakad ng lungsod-estado. Tulad ng mga Sumerian, ang tagumpay ay hindi nakabatay sa pinagmulan, kundi sa sipag, tiyaga at paggawa ng mabuti. Sapagkat sa bawat hakbang mo sa pag-aaral, binubuo mo ang kinabukasang may dangal, pag-asa at tunay na tagumpay.